Mahilig ka ba mag-DIY or palagi kang may ni-screw at masakit na ang kamay mo kaka-manual screw? Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo dahil ito na ang swak para sa iyo. Ang new Lotus LTDD12-30 BLI 12 volts drill driver. Ang video na to ay sponsored by Lotus. Dumating na today kaya buksan na natin. Pag open ang box, meron itong mga kasamang user manual and warranty form, unit charger, 12 volts battery pack, lithium ion with capacity of 1,500 mAh. Meron din itong free na 8 pieces drill bit with free 1 piece bit holder. May free na din itong cute na charger connector. At syempre, ang pinakapoging bida ng video na to, ang Lotus LTDD12-30 BLI cordless drill driver. Sa looks pa lang nito ay talagang mapapawaw ka na. Ganito yung itsura ng quality at hindi tinipid sa pagkagawa at sakto lang yung bigat niya, 0.8 kg. So try natin ilagay yung battery at testingin natin. Yun, ayos, 100% gumagana. Grabe, sobrang pogi nito. Yung size nga pala ng chuck nito is 10mm. So this time, try natin ikabit tong previous ni Lotus na 8 pieces drill bit at 1 piece bit holder. Tanggalin natin, tapos ikabit lang dito. Yung mga sizes nito, ito yung mga common na ginagamit natin sa bahay. At simple lang din ikabit to. Kunin mo lang at ilusot mo dito. Yan. Before we start, kilalanin muna natin yung basic parts and functions. Sa pagtanggal ng battery, press mo lang tong dalawa, then sabay hila. Sa pagbalik naman, ipasok mo lang, then push. Pag mag-tick, meaning lock na yon. At ito naman yung on-off switch trigger. Variable speed na tong trigger niya. Pag konting press lang, is mahina lang yung ikot. Then, pag didiinan mo ng todo, ay bibilis yung ikot niya. Ito naman yung LED work light. Pag ipe-press mo yung trigger, automatic mag-on siya. Meron din itong reverse at forward. Pag ito nakapress, reverse yan. Pag ito naman nakapress, forward naman yan. May arrow din yan, kaya hindi ka malilito. At kung mapapansin mo, may mga numbers dito. 1 to 19 plus 1. Ang tawag dyan is torque adjustment ring. So, itong 1 to 19, ito yung gagamitin mo kapag mag-i-screw ka. Then, itong isang to, itatapat mo dyan kapag magdidrilling ka ng wood, plastic, or metal. Para mas magets mo, ipapakita ko sa iyo kung paano. Ngayon, testingin na natin gamit itong wood screw. At ito yung pagsasampulan natin, 3/4 plyboard. Set lang natin to sa medium settings. So, set ko lang siya ng mga 10 para sakto lang sa 3/4 plyboard. Yan. At itry na natin. So ayan, tamang-tama lang yung baon niya kasi tama lang yung settings na ginawa natin. Hindi nakalabas or lubog masyado. Ngayon, try natin i-unscrew. Press lang tong reverse, then makapag-unscrew na tayo. So ang tanong, paano pag masyadong mababa ang settings ng torque tapos itatry sa medyo matigas na kahoy? Yan, set natin sa 3 tapos tignan natin ang pagkakaiba. So ayan, narinig nyo ba yun? Ang tawag doon is run out brake. I-prevent niya para hindi gaano babaon yung screw. Ngayon naman, try natin isagad yung settings. Iset natin siya sa 19. So ayan, at tignan natin kung anong mangyayari. So ayan, nakita mo, nakabaon na yung screw pero pilit pa rin niyang binabaon. Ang resulta is bibilog yung screw at pwedeng madamage itong screw bits natin, which is ayan yung ayaw natin mangyari. So ayan yung main purpose kung bakit may torque adjustment ring dito. Sa mga malalambot na wood, 1 to 6 settings lang tayo. Sa medyo matigas na wood naman, 7 to 19. Depende sa gusto mo na settings. So this time, ang itest naman natin itong drilling mode niya. Alright, first try natin, dito natin subukan sa 3/4 plyboard. Tignan natin kung kaya niyang butasin. So ayan, kayang-kaya, no? Sisiw lang yung 3/4 na plyboard. Yan, obviously kayang-kaya kasi wood lang naman to. Eh kung sa metal kaya din ba? Syempre, subukan natin para malaman. So tignan natin kung kaya ba talaga. Yun, kayang-kaya butasin ang tubular na 1.5mm. Try din natin dito sa hollow blocks kung kaya ba. For the specs, 12 volts direct current, battery capacity is 1,500 mAh, battery type, lithium ion with no load speed up to 0 to 700 RPM.
So ayan, nakita mo kaya din butasin tong hollow blocks. Pero pag mga pader na talaga ang bubutasin mo, ang masasuggest ko sa'yo ay itong Lotus 18 volt impact drill. Pero kung gusto mo naman ng wired, itong Lotus LTHD 16RE ang bilin mo. Pag sunerte, soon magre-review din tayo niyan. Ang length ng charger wire is 26 inches. Tapos yung dulo nito ay ikakabit mo dito. After nyan, ikakabit natin dyan itong battery. So tanggalin lang natin tong battery. Yan. Tapos, i-insert lang natin dito. After nyan, pwede na natin isaksak sa outlet. Kung mapapansin mo, kulay red yung LED light ng charger, meaning charging yung battery. At pag nag-green na yung LED light, ibig sabihin full charge na yung battery.